Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng bawat Pilipino ang pagkakaroon ng sariling bahay. Sa buong bansa, nasa 1.4 milyong pamilya ang maituturing na informal settler o walang sarili at maayos na tirahan. Ang National Housing Authority at maging ilang lokal na pamahalaan binigyan ng mandato na magtayo ng abot-kayang pabahay para sa mga mahihirap. Ito, semento. Sanang bumabagsak siya eh. Pag ginanon mo, big sabihin, may konti yung mix ng semento. Pero ang ilang itinayong pabahay ng gobyerno, iniwang nakatiwangwang at hindi naman natitirahan. Sa bayan ng Pavia sa Iloilo City, matatagpuan ang isang housing project para sa mga empleyado ng Iloilo City Hall. Sa halagang 200 pisong renta kada buwan, maaari na sanang magkaroon ng sariling bahay ang mga empleyado ng munisipyo ng Iloilo. Pero pagdating sa pabahay, halos hindi mo na makita ang mga housing unit. Pag nandito ka, titignan mo tong area na ito, parang talahiban lang. Pero lapitan natin itong loob, makikita mo, ayan, makikita mo, nakatiwangwang na housing unit. Ilan lang yan sa maraming unit dito sa area na ito na matagal lang nakatenga. Patunay na nakatenga itong napakaraming talahib. Ilang hayop rin gaya ng kambing ang nakita sa pabahay. Ang ilang unit naging target na ng vandalismo, habang ang iba tinubuan na ng damo at puno. Base rito sa plano na nakuha ng reporter's notebook, 413 units yung dapat itatayo. Ang nagastos na rito, nasa halos 90 million pesos. Makailang ulit na sinilip ng Commission on Audit ang Iloilo City Employees Housing Project. Base sa audit ng COA, taong 2001, nang simulang ipatayo ng local government ng Iloilo City ang pabahay. Pero hindi ito natapos noong 2002 dahil sa alegasyon ng anomalya at substandard na material. Ibig sabihin, mahigit 15 taon na itong inabandona. 130 milyong piso ang inutang na pondo ng Iloilo City Government sa isang bangko. Mahigit 80 milyon ang aktual na pondong ipinahiram sa LGU. Base sa audit ng COA, umabot sa 62.6 milyong piso ang nagastos ng city government sa proyekto, habang halos 24.8 milyong piso naman ang ibinayad na interes sa pautang. Wala ni isa sa mga housing unit ang napakinabangan. Ang isa daw sa pangunahing problema ng housing project na ito ay substandard yung mga materialis na ginamit. Meron pa daw mga pinto dati yan. May mga pinto, may mga bubong, pero dahil napabayaan nga, hindi nabantayan, pinagnanakaw ang mga pintuan, ang mga bubong. Well, yung vegetation na nakikita, yung mga halaman, no, maaaring masira yung pundasyon ng bahay sa loob ng higit 15 taon. No? Napakatagal nun. At napansin ko rin base dito sa mga video, parang wala pang drainage o kalsada. So, most likely, masasaturate yung foundation, no? Yung pinutungtungan nung mga tahanan na to.